Ito po yung tutorial 06 ng Yasipro Saint Anady, Structural Analysis in Design Software for Resilient Reinforced Concrete Building Design Technology, Advanced Version. May reminder lang po ako sa mga CE at saka mga structural engineers na kagaya ko. Bali, challenge ito para sa lahat sa atin na tinatahak yung propesyon ng structural design. Mas maganda na gumamit na lang kayo ng Yasi Pro kaysa gumamit kayo ng mga commercial software pagkatapos pirated at saka unlicensed. Mas lalo na yung pan ng academs. Nag-masteral ka pagkatapos nag-doctorate, gagamit ka lang ng unlicensed at saka pirated software, di ba? Nakakababayo ng pagkatao at ng iyong profession. Ako po, wala po akong master's degree pero hindi naman matatawaran yung ginawa kong physics at saka science dito sa software na to. Yung lahat na na-discover ko na mga principles at saka formula na nabuo ko sa software na to ay hindi ko pinagmamalaki na buong akin, kundi pinasalamatan ko sa nagturo sa akin. At walang ibang nagtuturo sa akin kundi yung unawa at karunungan. Ang kukma o karunungan na nagbibigay ng malinaw na pangunawa o bina sa Proverbs 8 ay ang kalipunan ng salita ni buhay sa John 1. At si buhay ay ang nagsasabi na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At siya ang pinakamahusay na guro na nagtuturo ng kawastuan at bumubuhay. At sa kanya ko naniniwala na ang kaalaman na nasa akin ay kanyang itinuro. Ang topic po natin sa tutorial 06 ay Structural Model Analysis. To crystal clearly visualize the very details of structure to be analyzed in design is to establish a structural model. So, para po ma-visualize natin ng malinaw yung structure na i-design natin ay mag-establish muna tayo ng structural model. After po na ma-analyze natin yung architectural drawings at may reflect sa structural plans at magawa ng structural drawings, i-analyze po natin kung ano yung magiging supports ng bawat frame sa bawat grid lines. So, halimbawa, grid line along A, B, C, or 1, 2, and 3. Then, gawan po natin ng frame elevations bawat grid lines. Ganito po yung frame elevation na nabuo ko sa grid line 1, grid line 2, at grid line 3. Then, ganito naman sa grid line A, grid line B, at grid line C. So, yung mga 2D frame elevations, yung magiging basis natin para mabuo yung 3-dimensional framing ng structure. At ang mga 2D frame elevations na to ang gagamitin natin para sa gravity loads at seismic analysis natin. Kapag located po sa high seismic risk yung structure natin ay huwag po tayo mag-design ng
saktuhan lang. Yan po yung example na yan ay 3-story yan siya pero dinesign ko po siya ng 4-story. Actual project ko po yan. Located sa Cavite. Lagi po tayong magbigay ng allowance para hindi po tayo malagay sa alanganin. After po natin na makomplete yung frame elevations, establish po natin yung initial sizings ng members ng frame. Yung footings, columns, beams, slabs, at saka other elements. Then, i-draw natin in scale yung mga sizes ng members ng structural frameworks. Kapag complex po yung structural frameworks ay halimbawa yung kanyang columns irregular masyado, i-simplified lang po natin yung bawat frame ng bawat grid line at gawa natin ng equivalent regular framing. At yun lang po yung madaling solusyon doon sa nagpapahirap sa atin. At ganyan po yung structural model analysis. At maraming salamat po. Thank you and God bless.